ito sa video ko. Pinaputukan na lang daw po talaga ang anak ko, sir. Tulungan niyo po kami. Pagmasdan niyo po yung mukha nitong suspect na si William Maik de Guzman, involved po siya doon sa pamamarit. Mass shooting na po nung time na nagtakbuhan na po kami palabas. Sir, noong po nangyaring incident, gusto na niya agad sumuko. Doon sa mga nasawi, patawad o, hindi ko ginusto yung pangyayari. Naprovoke lang ho ako. Talagang sobrang ho yung pampipi ko na ginagawa nila sa akin. Totoo yun ho talaga ang sinasabi niya. Kaya patawarin niyo ako. Una po nakikiramay po ang programa, lalo na po si Idol Rafi sa nangyari po sa inyong anak. Kamusta po siya, si RJ bilang anak po ninyo? Si RJ po, bilang anak, kung i-rate ko po, 1 to 10, perfect. Mula bata po, hindi siya nagbigay sa amin ng problema. Siya po kung tutuusin, siya yung nagpapasaya sa pamilya, punong-puno ng pangarap. Sila pong magkakapatid, as in magkakasundo. Para po sa akin bilang nanay. Gusto ko pong kahit ipalit ko yung buhay ko para sa anak ko gagawin ko. Kasi siya bata pa, ang dami niya pong pangarap. Ano po ang kurso niya, ma'am? Bachelor of Science and Agricultural Economics po, UPLB. Ano po ang trabaho niya ngayon, ma'am? Nabanggit niyo na siya ay nagre-renta po doon sa Parañaque. Bago pa lang po siya sa Bingko Plus bilang host. Online host po yata ang ano doon. Dati po yung ano po siya sa Star Magic. Kagabi nga po nandito po lahat. May pailan-ilan po siyang commercial. Kasi po, yan po talaga hanggat may oras, kung ano-anong racket ang ginagawa niya. Dati po nagtatrabaho siya, kaso yung nga po, sumasakit lagi ang ulo dahil sa pagtitig sa computer. Ngayon, pinagpahinga ko po muna ginagawa niya po, yung mga damit po, nagtitinda-tinda siya, nag-online. Madiskarte. Opo, ganun po siya. Kasi nga po, ang ano po ng pangarap niya para sa amin. Gusto niya po talagang tumulong. Paano po siya, ma'am, napunta doon sa condominium po na yun? Nagre-renta lang po. Sabi niya, Mami, kahit po mahal, yung safety po naman po dito kasi, ayan, ang hirap nga pong makapasok sa guard. Tapos sabi niya, actually, nung nagpunta doon, sinama niya pa ako. Nagustuhan ko naman kasi ang higpit nilang magpapasok. Sabi ko, ibig sabihin, pag mahigpit, maayos. Opo. Gaano na po siya katagal po dito, ma'am? Ano po, magto 2 months pa lang po siya sa 12 bilang commercial model. Siya po kailangan ma-maintain niya yung weight niya, kailangan niyang yung stamina niya malakas. Kaya po siya nagba-basketball, nag-gym po yun dun eh. Kailan niyo po huling nakausap po si RJ, nanay? Nung Wednesday, tumawag pa yan sa akin, naka-video call, nagluluto, sayaw pa ng sayaw. Anong oras yun, nay? Ano po yun, mga 3. 3 p.m. Okay. Kung hindi po ako nagkakamali. Tapos, sabi niya po sa akin, Mami, mamaya po, bababa po ako. Pagkaluto ko po nito, ako po muna ibababa at mag-gym po ako, magbabasketball. Kasi po, kailangan ko pong yung katawan ko alagaan. Mabait po talaga si RJ, kaya po, ang dali naming naging kaibigan. Sa tingin po ninyo, ma'am, ano ang naging pagkukulang ng management po sa nangyari? Ma'am, napakalaki kasi po, unang-una, di baril yun. May nagsabi pa po doon, 3 times na po yun na nangangatok sa mga kwarto-kwarto doon. So, hindi nila na, siyempre, kaya alam nung iba, ibig sabihin, nakapag-report. Ma'am, hindi pa po nila inano yung ganong klaseng tao. Na alam naman nila na hindi normal na condominium yan, mangangatok ka 3 beses, hindi lang isa, thrice. Nakabalot na yung anak ko sa kumot. Hindi ko na kayang tingnan kasi parang ako gusto ko nang maglaho sa mundo. Hindi ko na talaga kayang tingnan. Nakabalot na sa kumot na puti. Pag alis dito ng linggo, halik pa ng halik. Mami, hintayin niyo ako after 10 days. Yung kasama ni ma'am na namatay, kaibigan din po niya. Hindi po. Yung tatay daw po yun na nanonood kasi yung isang naglalaro anak noon. Okay.
59 years old na daw po yun. Ma'am, hindi ko ma-imagine talaga. Nakabalot na sa kumot na puti. Anong gusto nyo mangyari, ma'am, dito sa suspect? Ma'am, kung ako lang po ang tatanungin, gusto ko talaga sa totoo lang, maibalik na ang bitay na parusa sa Pilipinas. Kasi yung mga katulad nito, ang daming magulang na magdudusa. Alam ko yung hirap ng kalooban. Parang gusto mo na ring mawala sa mundo. Handa kayo, ma'am, kasuhan po natin yung suspect. Ma'am, mandang-handa po, ilalaban namin hanggang dulo. Makuha lang siya ng anak ko. At nabanggit din po ni Idol Rafi na maimbestigahan din po natin yung management ng condo unit, no? Kung may lapses po sila, especially doon din po sa security agency. May bata dito na parang minor. Ginanyo na ng baril. Pagtutok, umikot sa anak ko yung bata. Doon sa likod dumaan. So dito siya, pumesto sa kabila. Ginano nung anak ko. Kaya siya natamaan. Kaya siyang tinamaan. So, ibig sabihin po, Kahit kahit sa- sa ganung paraan pa rin Opo, po, imagine tumulong niyo po ang inyong anak. kung gaano po kabait ang ano, ganun po siyang tao. Kaya hindi niyo po talaga deserve na nakahiga siya dyan. Kahit po tantadin ang bigay sa akin at tantadin ko ng pinong-pino yan. Kung ang buhay niya ipatapon, ba't siya nandadamay? Sana pinaputok niya na lang sa sarili niya. Anak, wala akong ibang iling. Kahit napaka-imposible na mabuhay ka pa. Kung pwede lang, kung posible lang na ang buhay ko ipalit. At least siya bata pa, ang dami niya pang pangarap na matutupad. Mapapasaya niya palagi ang mga kapatid niya. Mahal na mahal namin siya, ma'am. Siya lang inaasahan namin sa maraming bagay. Siyang nagbibigay sa amin ng saya. Hindi po namin alam na sa ganun palang paraan. Kayo rin yung malalapitan namin na maaasahan. Ay, Rafi, kayo na po ang bahala. Minsan po, bilang nanay, hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung saan na kami mag-uumpisa. Nawala na si RJ sa buhay namin. Napakabait po niyan. March 6, 2026, bandang alas 9 ng gabi, natagumpay na naaresto ang 59-year-old male suspect na residente rin ng nasabing condominium complex sa loob ng isang condominium complex din sa barangay Munwo, Parañaque City. Sa kanyang pagkakaresto ay nakarecover po tayo ng 2 baril, 4 na magasin at mga bala na sa ngayon ay sumasailalim sa ballistic examination bilang bahagi ng patuloy ng investigasyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya upang matiyak na siya ay nananagot sa batas. Sir, katay na mabel. Ano po yung sabihin? Pasok ko na dog. Pwede ba malaman, sir, gaano na ho kayo katagal na nakatira doon sa condo? 10 years na ho. 10 years na. Ano po ang trabaho niyo, sir? Wala ho. Paano ho yung pagkain po ninyo, sir? Sino nagsusuporta sa inyo? Yung asawa ko ay nasa ibang bansa. May anak po kayo? Oo, kasi andun na ho sila lahat. Sinusuportahan ka? Oo. Magkano po ang natatanggap niyo, sir, ng suporta sa isang buwan? 15,000, 20,000. Laki. Ay, saan niyo po ginagastos yun, sir? Doon ho pangkain. Tsaka sa kuryente, tubig. Pwede ba malaman, sir, may naging problema ho ba kayo sa katabing unit po ninyo? Nasa itasan namin na nanggugulo, ng aasar. Naiingayan po kayo? Naririnig po kasi, sir, 8th floor kayo, yung biktima, 9th floor. Naririnig niyo, sir, sa baba? Narinig ko. Anong ingay? Nagsasalita ho sila, nagtatawanan, nagiinuman, nagkakainan. Lagi ho sila nasa balcony. So mga anong oras, sir, sila nag-iingay para marinig po ninyo? 24 hours ho, andun sila sa...
But everyday nga ho, nag-iingay sila ron. Tapos hanggang inapot ng tanghalian, hapon, medyo napipikon na rin ako. Sabi ko, kakausapin ko baka kung makakita, pupunta kasi daw sa baba ko na lang, sabi ko security office. Hindi inaasahan, pagpunta ko sa basketball, nakasalubong ko siya. Hindi ko inaasahan yun. Tapos binaliwala ako. Parang nagpakita lang ako ng presensya ko sa kanya. Tapos bigla akong bumalik sa kanya. Parang aanhin ko lang, parang yung bubulasin ko lang. Yun ang aanhin ko lang. Parang ang dating ho niya, parang yun na lang nakakapingkon. Ayun na, nabaril ka na siya. Pero saan ho dapat kayo pupunta nun, sir? Kasi sabi mo bumaba ka, nadaanan mo lang, nakita mo lang siya doon sa basketball court. Saan ka pupunta po dapat? Baka sakali, baka makakita ko sa Diyon, baka nanonood-nood. So talagang nung gabi na yun, sir, gusto mo siyang makita? Kukomprontahin mo? Oo. Pero bakit may dala kang baril? Kasi ang dami nila eh. Sumunod ako sa kanya. Tapos ayun o, parang napikon na ako sa kanya. Ayan na, baril ka. Saan mo siya, sir, nabaril? Sa likuran eh. Likuran, nakatalikod siya o tumatakbo siya, sir? Nakahinto ho siya, huminto siya. Binaril mo. Saan mo, sir, nilagay yung inyo pong baril? Saan po? Yung baril? Dito sa... Dala ka bang bag, sir? Dito. Nakasakot. Nakasukbit lang dito. Nung pagkabunot nyo, sir, bakit po pumasok pa kayo sa loob ng basketball court, sir? Kasi puro magkakasama sa trabaho. Sabi ko baka yung susuguran nila ako, babarilin nila ako. Ginawa ko, pumasok ko doon sa basketball court para kung barilin nila ako, may mga cover ako doon na ano. Problema, sir, wala namang mga baril yung mga nandun, naglalaro lang ng basketball. Mga security guard. Security guard po ba dun, sir? Oo. Saka yung mga kasamahan niya, yung mga nandoon sa taas. Hindi masasabi, baka ang dami-dami ho nila. Pero itong kaaway mo, sir, ilang taon na? Para maka-age lang kami. Pero yung mga nasa loob ng basketball court, kaedaran po ba, sir, nitong ni Edwin? Medyo bata ho. Sa tingin mo ba, sir, kaibigan nito ni Edwin, sir? Magkakilala ho sila. So, ibig sabihin lahat ng kakilala ni Edwin, pag makita mo, babalikan mo, sir? Maaari ho, dahil yung bang nakakapiko na ho yung nila, ginagawa nila sa pang-asar. Doon, sir, sa basketball court, ilan ang nakita mong tao doon, sir? Marami ho. Kulang-kulang 20 tao. Lahat yun, sir, sinubukan mong putukan ng barel. Bali yung nandoroon lang ho sa bandang pintuan. May isa ho kayong nabaril, sir, na namatay. Kilala niyo po si RJ. Ay, hindi ko kilala. Nabaril mo siya, sir, namatay. May pagsisisi ka ba sa nagawa mo, sir, sa lahat po ng biktima, maging si Edwin? Oo, nakakapagsisi. Pero hindi ko sila ho kasi nag-umpisa ng... Nung kayo, sir, ay nabaril mo na. Mula po sa basketball court, sir, saan kayo dumaan palabas po ng kondo? Doon ho, sa may Bahamas Tower, sa may Andox, papuntang SM Bikutan, naglakad lang ako. Nag-tricycle, ayun ho. Tama ho ba, sir? May mga nakita ba kayong security guard na nakita kayo naglalakad palabas ng kondo? Oo, Ano sabi po nila sa inyo, sir? wala ho. Tinutukan niyo ba sila ng baril? Hindi ho. Pero nakita po nila kayo. Kasi iba nakatalikod eh. Lumalapit na sa kanila, tumatakbo ako, lumalapit na sa kanila, lakad-lakad na lang. Hindi ka pinansin, hawak mo pa rin yung baril o tinago mo na? Tago ho. Tapos, paglabas niyo po ng Bahamas, sir, paano kayo pumunta doon sa bagong unit niyo, sir? Nag-tricycle ho. Nagtago ho kayo doon. Oo. Bakit hindi po kayo nagpakita, sir? Hindi ho kayo sumuko sa pulis? Yung mga oras na medyo natatakot ho ako, baka yung sa mga kakilala niyang pulis ako mapunta. Sabi ko, nagtago muna ako doon ng mga ilang araw. Kayo ay makukulong na. Noong unan, kayo ay may kason. Tama po, homicide. Ano ho ba nga nangyari doon, sir? Ayun na, parang away din ho yun eh. Bakit ho kayo nakasuhan ng homicide? Ano po ang naging problema ninyo? Parang laging binabato yung bahay namin. Anong ginawa mo? Yan, then sa barangay yun, nag-uusap kami. Tapos minsan nagkita kami dun sa magbabayad kasi ko ng monthly dues sa water. Tapos yun, parang nagkasagutan kami. Ayun, nangyari lang. Yung baril po na ginamit nyo nung unang kaso nyo, sir, ito rin ho ba yung baril na ginamit nyo ngayon? Iba ho. Ngayon, sir, nakulong ho ba kayo sa kasong homicide, sir? Hindi ho. Nagpiansa po kayo? Oo, nag-bail.
Hindi niyo po alam na nagkaroon ulit ng service warrant po sa inyo dahil hindi kayo umaattend ng hearing. Hindi ho. May mensahe ka ba, sir, sa lahat ng biktima mo, lalo na yung mga namatay? Patawad na lang ho sa pangyayari dahil hindi ko naman ginusto yung pangyayari na yun. Kumbaga sila Edwin ang nag-umpisa ng gulo at maaaring nadamay lang yung iba. Pero parang pinagsisihan ko rin. At ayun no. Tatanggapin nyo na ho na habang nililitis po ang inyong kaso ay nasa kulungan po kayo. Oo, tatanggapin ko. Yun ho ang kaloob sa atin ng may kapal. Ilang beses ho kayo, sir, nagpaputok ng baril? Bali, base ho doon sa basyo, 10 beso yata. Basta dinamay mo na lang lahat kung anong makita mo, sino makita mo. Opo, parang gano'n. Ay, sir, natripan mo lang na barilin na sila sa loob ng court. Kasi nabaril mo na si Edwin. Bakit pumasok ka pa sa loob? Kasi lagi kasi sinasabi ni Edwin eh. Ano sinasabi ni Edwin? 24 hours yun ang sinasabi niya. William, yung company namin nang pumatay sa nanay mo. Ano ho ba nangyari sa nanay ninyo? Kasi matanda na, mag-80 years old na yun eh. Meron ho kasi yung pulmonary. May sakit. Namatay ho ba ang nanay po ninyo sa sakit? Oo, sa sakit. Eh kung namatay na ho, paano ho papatayin ho ito ni Edwin within 24 hours? Kasi yun ho ang salita nila eh. Totoo yun ang sinasabi niya. Mga naaalala mo pa ulit-ulit. Paulit-ulit yun ang sinasabi nila. Yung company daw nila, pumatay siya na. Yun ang sinasabi nila. Doon ho sa mga nasawi, patawad ho, hindi ko ginusto yung pangyayari. Napurubok lang ho ako. Talagang sobra ho yung pampipiko na ginagawa nila sa akin. Na lagi yung binabanggit na ang company niyo ang pumatay sa nanay ko. Totoo yun ho talaga ang sinasabi niya. Kaya patawarin niyo ako. Sa labas po ng court po na hinabol po kami, doon po kami tinamaan na po. Si RJ po yung una pong natamaan. Katabi ka ba ng RJ? Hindi po, sa kabilang bench po, pero kami po yung sumunod na mga tao na mga hinabol niya po. Nasa CCTV room po ako ng Miami Tower. Nasaksihan ko lang po yung paglabas ng suspect. After 3 minutes, nakita ko po yung mga tao nang galing sa labas, nagtatakbuhan papasok ng tower. So, as bilang security officer ng tower, umakyat po ako ng lobby. Nakita ko yung duguan yung isa. So, ginamot ko po siya, binigyan ko ng first aid. Then, nag-all attention po yung aming security officer na pinapupunta kami sa court. So, iniwan ko muna siya doon habang wala pa yung masasakyan na ambulance. Pagpunta ko po ng court, dumiretso po ako ng security office. Kasalukuyang nagre-review yung aming control. Sa paulit-ulit na review, napansin ko lang yung payong na dala-dala ng suspect. Tapos yung towel, saka yung buhok. Kaya in-identify ko na owner namin yan. Sabi ko gano'n. Kilala ko siya. Kasi kalalabas lang niya ng mga around 7:44 bago nangyari ang pamamaril sa court. Ang anak ko nga po pumasok, ang lakas ng katok niya na parang may humahabol sa kanya. Tapos pagpasok niya, sabi raw meron raw bumabaril sa basketball court. Tapos yun na nga, nagulat nga kami kasi hindi kami makapaniwala na ganun nga yung nangyayari, na may mga namatay. So tumawag kami ng intercom muna, walang sumasagot. Ibig sabihin, kala namin patay na yung mga nasa lobby. Kaya natakot kami, kinandado namin yung pintuan. Tapos, tumawag na kami ng pulis. Yung 911 hindi sumasagot. Tumawag kami ng barangay, sumagot. Hindi pa pala nila alam that time ng barangay na may nangyayari na pala sa Azure. Kami pala ang unang reporter ng ganun. Tapos, humingi kami ng tulong sa isang kaibigan na taga Makati to get 911 at doon kami nakakuha ng 911 din. Yung anak niyo ho ba, ma'am, yung katabi ni RJ? Ay, tama po. Actually, nung pagpasok po ng shooter sa basketball court, nakailag po, base sa CCTV rin na yung anak ko po nakailag. Tapos dahil nakailag yung anak ko, ang tinamaan ngayon is si RJ. Yun na ngayon ay patay na po. Kaya lubos-lubos talaga ang aking damdamin kasi yung anak ko po ang dapat po nasa lugar ni RJ ngayon. So, hindi po katanggap to kasi isipin mo, split second away yung anak ko sa death. Kung hindi alis tong anak ko, patay na rin siya ngayon at isa na ako sa umiiyak at naglalamay sa anak ko.
Kaya kailangan talaga managot. Ang Azure dito kasi, hindi nila ginawa ang kanilang part para i-secure. Nagbabayad kami ng mahal. Tapos ganyan pa, iniisip ko dapat ang mga anak ko dapat safe and secure sa lugar na yun, kaya nga nandun kami. Tapos ganito. Na-notice rin ng asawa ko na walang mga batuta, walang taser, walang pepper spray, walang any kind of guns na defense ng mga guards doon. For years na nagsistay kami sa Azure. So number one, yun na nga lumabas na nga ngayon na tumakbo yung guard instead of helping us. Kasi nga wala silang any form of weapon against these perpetrators. So yun na nga, palpak ng Azure yan kasi hindi nila minake sure na may equipment ang mga guards nila, first of all. Tad, may ideya ho ba kayo kung kung sakali itong suspect is 8th floor and then si Edwin is 9th floor, maririnig ho ba ng 8th floor kung ano yung ingay ng 9th floor? A very good question. Actually, yung walls ng Azure, the quality of the walls, hindi siya soundproof. So which means kung may yung kapitbahay mo katabi, kumalabog o yung nasa ibabaw kumalabog, yes, maririnig mo talaga sa laba. So hindi ko lang alam kung anong kalabog o ingay yung sinasabi na na maingay daw si Tatay Edwin kaya kinakatok daw Pero ang belief raw ng mga witnesses last night is parang may schizophrenia condition daw yung suspect, na may narinig lang raw siya during those hours na wee hours of the morning. Siyempre natutulog na yung mga tao, ba't sila mag-iingay? That's the question. So yung sinasabi niya maingay daw yung nasa taas at those kinds of those hours, parang medyo hindi credible kasi that time tulog na yung mga tao at ba't mag-iingay? Base sa kaibigan rin niya na nandun sa court, meron raw isang guard na nakakita sa kanila at ang ginawa ng guard tumakbo lang imbis na sumaklolo. After the shooting incident in the basketball court, pumunta siya sa Bahamas and that's like a 5-minute walk. Ibig sabihin, it's a walk. Tapos nakadaan doon, meron kasing tunnel doon sa Bahamas Tower going to SM. Meron doon shortcut palabas and alam ng syempre ni William yun. Ngayon, kung ganun nga, sinecure nila, bakit nakataka siya sa Bahamas nang wala man ang dumakip? Sa kanya, nagharang wala. Security po dun sa Bahamas area? Yes, there is security. Pag nandun pa lang sa pintuan ng Bahamas, there is actually at least 2 security. Tapos pagpasok pa doon, meron pa doon sa may bandang Nuat Thai Spa na parang 1 o 2 ata yun. And pagdating mo pa doon sa may Andox, meron pa yung at least 2. Tapos pagdating mo doon sa may kanto ng SM and Andox, meron pa doon isang guardhouse na maliit. So there's so many of them. And then they can always bring down the gate. May gate yun Kung alam nila na nangyari na nga yun, dapat sinarado na nila yung gate doon. Ma'am, pwede ho ba namin malaman ano ho ba ang kwento po ni William de Guzman? Yung sobrang ingay sa 9th floor. Mahigit 1 year na niyang iniinda yun. Kasi may problem siya sa pagtulog. Kaya gusto niya. Walang ganun. At saka condo yun Lagi daw may inuman. Tapos kinakatok niya yun. Hindi siya pinapansin. Parang 2 beses o 3 beses. May medical condition talaga yan. Ano po ang medical condition ni William? Hindi siya natutulog na walang pampatulog at saka walang pampakalma. Para siya meron depression. Diagnose po ba siya, ma'am? Diagnose dahil may psychiatrist siya. 2003 sa sa PGH kay Dr. Vista. Anong taon po siya, ma'am, na-diagnose? 2002, 2003. Anong sakit po niya, ma'am? Schizophrenia. 2002 po, ma'am, hanggang sa kasalukuyan, ano ho ang ginawa ng pamilya para ma-address po ito para siya ay... Tapos nilayo siya sa Kabihasnan. Doon nga sa kaya sila nagsettle sa condo. Dahil hindi siya pwede sa hindi peaceful na environment. Dahil nga meron siyang disorder. Tapos ilang beses na siya nagtatry na sa barangay. Dinideny siya. Parang wala siya nakukuhang justice dahil nga siyang manamit lousy. Ngayon, ma'am, sa loob po ng mahabang panahon, namomonitor ho ba ng pamilya na nakakainom ho siya ng gamot at nakaka-follow up po sa kanyang doktor sa psychiatrist? Psychiatrist, hindi ko na pero yung gamot na na-check ko pa minsan-minsan. Kasi iba naman yung tinitiran niya, iba naman yung tinitiran. Kailan po siya huli po, ma'am, na check-up? Nakainom ng gamot? Hindi ko nga baka siguro. Baka 1 month o 2 months, baka nagpabayarin. Nagkaroon siya ng kaso, ma'am, din na homicide year 2012. Alam niyo rin po ito? Ano naman daw po ang nangyari noong 2012, ma'am? That's another story. Ngayon, naman yun ni Apila sa Court of Appeal. Hindi
Hindi ho ba sinurrender ng family siya sa court, ma'am? Siya ang nag-decide kasi noon yung lawyer. Ma'am, paano ho nakarating sa unit po ninyo si William? Hindi pumunta. Pwede niyo maikwento, ma'am, anong oras siya ng gabi nakarating sa inyo? Araw. Anong oras po? Hindi ko ma-determine. Kasi may ano din ako eh. Kumatok siya. Oo. Ano, pagdating po niya, ano ho ang itsura niya, anong sitwasyon niya, at anong kwento po sa inyo? Nagugutom siya. Yun lang. Pagkatapos po, anong dala niya, ma'am? Bakit? Usually naman may dala niyang bagay at saka minsan nakabike. May dala ho siyang barel. Wala, hindi niya papakita yun. Siyempre, hindi ko alam kung ano yung nasa ano. Sa loob po ng 2 araw, ma'am, anong ginagawa ni William sa inyong unit? Natutulog. Kailan niyo, ma'am, nalaman na involved po si William? Yung makapahinga. Nagulat ho kayo. Anong reaksyon niya? Di siyempre, in-interview ko maigi. Ayun nga, na-trigger siya nung ano. Kayo ho ba ay close na magkapatid, ma'am? Lahat kami naman eh. Yung asawa niya, ma'am, ano, nabanggit niyo nasaan po yung asawa niya? Other country. Okay. Anong trabaho doon, ma'am? Caregiver. May mga ibang nadamay, yung mga naglalaro doon sa basketball court. May panawagan ba kayo, ma'am, sa mga ibang biktima? Wala namang may gusto nun. Siyempre, malaking patawad. Tsaka walang may ano. Tsaka in general, mabuting tao yan. Wala kasi niyang bisyo. Pamilya lang. Gumagamit ho ba siya, ma'am, ng illegal na droga? Hindi. Yung mga anak niya, napalaki niya. Yung asawa niya naghahanap buhay. Yung mga anak niya dito gumraduate. Ito bang tanong lang po. Meron ho bang pinag-ugatan? Bakit ho? Nagkaroon ho siya ng medical condition? Siguro stress. Bakit po? Depression. Dahil yung asawa niya wala. Yun ang naghahanap buhay. Pero in good terms po sila ng kanyang asawa. Very much. Anong taon na umalis po yung kanyang asawa? 201. So, mga parang around more than 20 years na silang hiwalay na hindi sila physical na magkasama. Oo, basta pagka-graduate ng mga anak, Wala na. ayaw na. Ngayon, ma'am, madadamay po kayo doon sa kaso dahil nga raw po, naging dahilan po para hindi nyo nailabas agad itong suspect ho natin sa 2 araw. Iklaro nyo ho sa amin, yung unit po kung saan po siya nahuli, kanino po iyon, ma'am? Sa kanya. Kami lang nakatira. So maliban po, etong kung saan po siya, ma'am, nakatira, yung sa condo unit na to sa Parañaque, sa kanya rin po. Sa kanila. Paano kung hindi papatuloy? Kanya yun. May gusto ko pa, ma'am, sabihin? Sa mga tsaka siyempre, maraming patawad sa yung mga, hindi meant naman yung yun eh. Na-trigger lang Gaano na po ba, ma'am, katagal na problema ito ni William? May kitsan taon. Makausap din po natin yung family po na nakag-file ng kasong homicide laban po dito kay William taong year 2012 pa po. Sir, pwede ho ba namin malaman ano ho ang nangyari po doon sa kaso? Paano po natin kinasuhan ng homicide po si William? Yung pinaka nangyari is yung mami ko, board of directors, yung sa side nila, papa ni madam, board of directors din. Tapos nagkakasingilan lang yun sa tubig. And then nagkaroon ng, generalize ko na lang, nagkakaroon sila ng alitan. And then doon din siya namaril. Kilala niyo po ng personal po itong si William? Hindi. Personally, hindi. Si mami ko rin, hindi niya kilala. Nag-file po ang family niyo ng homicide laban po sa kanya? Opo, syempre. Ano po ang nangyari? Nakulong po ba siya doon? Nakapag-bail siya eh. Kasi homicide lang. So, oo, na-bail niya yon. Tapos, since 2012, nagkaroon ng maraming hearing. Up until 2023, doon lang naipataw yung guilty doon sa homicides na 2 counts. Alam niyo po, sir, kung saan po ang nakatira siya ng mga panahon na yun? Alam namin na sa Azure kasi ayun din yung sinerve nilagay sa warrant. Kaso wala rin, hindi rin siya nakita sa Azure. Tapos magulat-gulat kami, nasa Azure pa rin pala. Nakikiramay kami doon sa mga namatayan, biktima. Eto, kakayanin natin to. Ito na yung hustisya, makukulong na siya ng matagal na panahon. Dadagdag pa yung years na sa kaso nila after maipataw yun sa kanila. So, kapit lang. Tiwala lang din kay God.
Kung ano naman po yung nangyari, patawarin na lang po. At hindi ko rin po ginusto yun. Provoke lang po. Kami po ang biktima, naprovoke lang po talaga.